Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcasts sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas.
Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 6 minutos sa naglabay sa alas 5. Maupay nga aga sa iyong atanan. Maupay nga aga, lalabi na sa aton mga nagsusuporta sa sektor sa agrikultura, sa aton mga parag-uma, ang aton mga mangrisda. Yes, sa dinakatliwat, sa usa na liwat nga mahinungdanon naton nga pag-irestoryahay nga na episode sa aton paborito nga early morning program. Ang aton programa Usapang Agrikultura nga asya natin kompas ngan kasugbong sa makabag-o nga pag-uma. Mao sa sulod sa nusa ka oras, di kang alas 5 hangtod alas 6 an aga. Di kami niyo otro para sa sininga aton talakayan. Radyo Pilipinas. Tungod sa mga makabag-o nga kinaadman, practical nga tips ngan mga istorya san pagkamanilampuson sa agrikultura. And by the way, mga ka-agri, yan nga itong programa, nahimugso ini, kinaagi sa pagpangalimbasog. Ngan kolaborasyon sa Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agad makahatag liwat sa aton sa mga importante nga impormasyon, bahin sa mga pitad, inisyatiba, programa, ngan proyekto sa Department of Agriculture, ngan mga shade. Sa ngaran sa nato na acting station manager, Hinaro Novelon, ako niyo mga kaupod yan ng Martes Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Tar. Once again, welcome sa ating programa. Nga na din nakitano sa ika-29 San Julio. Ay, sigurado excited na. Pipira sa iyo kay buwas. Na naman buwas is payday na, diba? Sigurado nga, alam mo na siguro sa iyo naka-line up nga mga paraliton o mga bayarin, diba? Ano mo sa iyo, nagpipinsam na an grocery, o ano mo naman sa iyo, nagpipinsar kung an buti ay nga reward nga katag sa kalugar. But of course, antes kita nga magpalit, kinanglan nga mag-budget anay kita, diba? Para sigurado kita nga may nagihapon kita mabili na nga miskin guti ay ora-ora para sa aton sa TV. Nga hindi kita mag-over budget, diba? Nga para na nagsakto. Mao pa nga mag-budget kita, ngan para maka-budget kita. Of course, kinahanglan nga antigo kita sa mga presyo, sa mga primera nga papaliton sa aton. Mao nga perfect timing. Oo, naton episode yan na. Kaya ton paghaharampangan. Ini nga, permi nga ginto dumara sa Department of Agriculture nga bantay presyo o price monitoring sa naton mga primera nga mga agricultural products sa merkado. Sugad sa mga isda, karne, ngan bugas. Aton ito mahibabaruan, nornian, kaupodan aton kasugbong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Anlain sana,
Aton liot paghaharampangan sa aton tupiko yan ang nga kaagahon. Ang mga updates sa mga magkadarodelain nga aktibidad nga gindumara pala sa DA Regional Field Office 8. Mapay nga may baro kita sini kay para may nakita mapurutan gihapon ano san bag-o nga kinadman nga may baro liwat kita san sini nga mga proyekto ano nga bangin kamo labi na aton mga parag-umangan mga restadida. Dire pa kamo inform san sini nga mga proyekto o mga programa no o training sa DA nga pwede niyo makarawat, 'di ba? So, mao nga tanan kita in mamati, durungan kita nga mahibaro sa sini nga aton tupiko yan na nga kaagahon. But oo antes sa naliwan, syempre para ma-absorb naton ang mga information nga aton pabamatian niyan kinahanglan of course ano kita in talaga nga nagmamata. So nagmamata ba ka muna? Kundi re pa, ayaw ka mo kabaraka. Kaya di an aton kanta nga permi kitagin papamata no? Dire lang pagmata ano nga literal nga pagmata. Pero pagmata figuratively nga aton makikita no mahimamata kita kung gaano ka importante an aton mga parag-umangan. Mao, durungan kita nga mahimata, durungan kita nga maging alert, alive and enthusiastic. Adi an kanta nga halad naton para sa aton mga parag-umangan mga risda. Adi an kanta nga ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, sa doan kanta nga ani at kita nga halad sa aton sa Department of Agriculture para sa aton mga
bayani para sa aton mga maduruto nga mga parag-umangan mga risda. Aton oras 14 minutos ang naglabay sa 5:00 san aga. Kitain mabalik an aton na ilalaygay an aton topiko yan na nga kaagaw na no ang price monitoring and DA activities update sa aton pagbalik. Sa pagkaya na adian na yan mga pipira nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo. DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Pagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 19 minutos sa naglabay sa 5:00. Kamuin padayon nga namamati sa aton kasugbo nga naton kompas sa makabag-o nga paguma at kamuin namamati sa usapang agrikultura. Danila sa aton estasyon 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ansa pagkaya na mga kaagri, aton na yan na ilalaygay, aton tupiko yan na nga kaagahon na no. So pagpreparar na kamo sa niyo mga lapis, ballpen, notebook o papel para makasurat kamo sa mga
presyo sa naton mga primerang produkto sa merkado. Sugad sin bugas, isda, karne ngan mga utan pipira nga mga utan ngan prutas para kamo maging preparado pagabot sa merkado. Budget katangatanan. Ngan aton liwat pagharang pa kan ihahatag sa aton liwat ang impormasyon sa naton kasugbong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 at mga magkadurodilain nga updates bahin sa mga panhitabo nga gindumara sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. So ito ng mga era events sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Mao para hatagan kita sa kasayuran ngan paglaro sa siling aton tupiko yan nga kaagahon. Aton mapaso nga welcome sa aton programa. Anaton permi nga nakakaupo dede sa aton programa Welcome once again sa aton program Miss Elizabeth Yugo from Department of Agriculture Regional Field Office 8. Upay nga adlaw ha aton natan, adi naliwat kita hinina aton farm radio program nga usapang agrikultura nga iyo lang mababatian nga niton aton stasyon han Radyo Pilipinas nga sugod Southern Leyte, Borongan City, Eastern Samar ngan sugad gihapon Hakalbayog City, Samar. So inaton iton aton mga manmarating ngan sugad gihapon hito nagkikita hinina aton Facebook Live. Isugdan ako niyo himpira ka minuto or usa ka oras para maghatag ha iyo ngan maging updated kamo hiton mga activities nga diha Department of Agriculture. So before ako maghatag ha iyuhin mga updates san mga activities nga gindumara nga diha Department of Agriculture is i-greet talaanay hinmaupay nga agaan aton Regional Executive Director nga Sir Andrew Rodolfo T. Orais. Kaupod gihapon niyan aton duduhang Assistant Regional Director nga ni Ma'am Jeneline Almeria nga sugad gihapon kan Sir Larry Sultan. Nga gihapon ang aton mga division chief, ang aton mga colleagues nga diha opisina, mapakadayan na adlaw nga diha opisina nga sugad gihapon ni tadtoha mga field. Nga gihapon ang aton mga attached agencies na nabulig nga diha Department of Agriculture para paghataghan mga interventions nga sugad gihapon pag-implementar hiton mga programa, mga proyekto para ngadto hiton aton mga parag-uma sugad gihapon han aton mga purupangista. Syempre dire naton hingangalimtan iton pag-greet hin good morning. Kay ini manggod na atong programa inahimugso tungod para gihapon maging updated iton aton mga farmers sugad gihapon han aton mga purupangista. Good morning po ha iyo nga tanan. So again, ubdan niyo ako hasta ko biton usa ka oras para maghatag ha iyo hin mga updates. Syempre hindi natong programa permi naton gintitikangan iton paghatag hiton aton price monitoring updates. So importante manggod na iton aton mga konsumidor is maaram kun natagpira na iton mga presyo han aton pipira nga mga agricultural commodities na gimbabaligya ngadto hiton aton mga merkado. Yan para gihapon diri la magpasulabi or magpasobra ang pagbabaligya ang mga presyo hini ngadto iton aton mga magtirinda. So hinaut untay sa ada kamo na mamati hiniya na para hini na aton price monitoring update. So ini manggod na aton price monitoring update is hatag ha aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Pero maminti manggod inihirana pakadto hiton aton mga merkado labi na hiton mga dago na merkado ngadto hiton aton kada probinsya. Pero may ada gihapon naton monitoring team nga dahiton aton mga munisipyo. Pinaagi hiton aton mga taga Municipal Agriculture Office, which is iton era mga prices nga ginmo-monitor nga iton era mga merkado kada bungto is ginhahatag nira nga diha region. So para may ada naton data ngan sugad gihapon na maging updated or aton text blast
is kuan na nga da ang kada munisipyo. Oo, iton mga prices kan mga agricultural commodities. So diri naton ihaon itong paghatag hinina aton price monitoring update kundi titikangan naton itong paghatag itong presyo kapag kaya na hiton bugas. So han bugas naman may adan naton duduha nga klase kundi amoy ni an aton imported commercial rice kundi iton special rice kapag kaya na isa day niha 48 pesos ang kada kilo. Ang premium rice naman is 42 pesos ang kada kilo. Samtang nga di naman aton local commercial rice, iton special rice, isa day niya 60 pesos ang kada kilo. Premium rice is 42 pesos ang kada kilo. Iton well-milled rice, isa day niya 40 pesos ang kada kilo. Samtang iton regular milled rice, isa day niya 38 pesos ang kada kilo. Diri gihapon naton hingangalimtan ang paghatag hiton presyo hiton mga corn. Kundi ang presyo kapag kaya na yellow corn, isa rin niya 45 pesos ang kada kilo. Sugad gihapon, han corn grits na white food grade, isa da 45 pesos ang kilo. Samtang iton corn grits na yellow food grade, isa rin niya 39 pesos ang kada kilo. Ang corn crack naman na yellow feed grade, isa rin niya 46 pesos ang kada kilo. Sugad gihapon, ang corn grits na feed grade. So, amo ato ang mga presyo ang aton rice ng sugad gihapon ang corn. Yan na naman iton aton ihatag na presyo is para hiton aton mga sura, which is aditon aton mga presyo han aton mga isda kapag kaya na nga dahang merkado. So, iton presyo kapag kaya na han bangus nga large, sugad gihapon han medium ha, isa day niha 260 pesos ang kada kilo. Ang tilapia naman, ganhan galunggong na local, isa day niha 200 pesos ang kada kilo. Samtang iton alumahan, isa day gihapon ha 260 pesos ang kilo. At bonito ng salmon head, isa day niha 200 pesos ang kada kilo. Ang sardinas o tamban, isa day niha 100 pesos ang kilo. Ang squid naman, o pusit na Bisaya, isa rin niya 300 pesos ang kada kilo. Ang yellowfin, kapag kaya na, isa rin niya 260 pesos ang kada kilo. So, kung di rin naman natin bet magluto or magsurahin mga isda, pwede gihapon aton mga beef products or mga poultry products na pwede natin lutuon. So, maglalaga kita or adobo. Balitang mga kasangkayan, itong presyo kapag kaya na iton beef rump, isa din niya 480 pesos ang kada kilo. Ang beef brisket naman is 350 pesos ang kada kilo. Samtang iton pork ham, na steam, isa din niya 400 pesos ang kada kilo. Ang pork belly naman, isa din niya 380 pesos ang kilo. Iton whole chicken, kapag kayo na, isa din niya 220 pesos ang kada kilo. Ang wings, thigh ngan sa gihapon ang breast part ngan drumstick isa day niya 220 pesos ang kada kilo. Samtang itong quarter leg isa day niya 210 pesos ang kada kilo. Ang head or uluhan manok isa day niya 50 pesos ang kada kilo. Samtang itong Adidas or tiil han manok isa day niya 130 pesos ang kada kilo. Ngan itong presyo kapag kaya nahiton mga bunay. Ang piwi na size na white egg, isa day niya 6 pesos. Samtang ang extra small, isa day niya 8 pesos. Ang small naman na size, ng sugad gihapon ng medium, isa day niya 9 pesos. Itong large, isa day niya 9 pesos ng 50 centavos. Ang extra large naman is 10 pesos. Itong jumbo naman na size, ng white egg, isa day niya 11 pesos. And brown naman na chicken egg na medium, isa rin niya 9 pesos ng 50 centavos. Samtang itong large naman na brown chicken egg, isa rin niya 10 pesos. Siyempre, kung nagluluto kita, di rin natin hingangalimtan itong pagbutanghan mga panakot or pamparasa kung magigita kita. So, kapag kaya na itong presyo, hiton aton red onion is aday niha 160 pesos ang kada kilo sugad gihapon. And white onion.
And white onion naman na imported, isa din niya 150 pesos. Samtang iton garlic na imported, ngan sugad gihapon, iton luya, isa din niya 160 pesos ang kada kilo. Ang chili labuyo naman na red, isa din niya 250 pesos ang kada kilo. Samtang ang chili labuyo na green, isa din niya 120 pesos ang kada kilo. So kung tapos na kita aton mga sura, pwede gihapon nga dikitahan aton mga utan. So importante manggod na may ada naton utan kung mga ngaon kita. So itong presyo kapag kayanahan aton mga upland vegetables or an aton mga pang chapsoy. Ang chapsoy ini na utanon. So itong presyo kapag kayana ang bell pepper na green, isa din niya 400 pesos ang kada kilo, sugad gihapon 100. Ang broccoli naman, isa din niya 300 pesos ang kada kilo. Ang cabbage na rare bowl, isa din niya 80 pesos. Samtang itong scorpion naman, na cabbage, isa din niya 120 pesos. Ang cabbage gihapon na wonder bowl, isa din niya 80 pesos. Samtang itong carrot sa pagkayanano, aday niya 160 pesos ang kada kilo. Ang Baguio beans is 100 pesos. Itong patata sa pagkayana, ng sugad gihapon ng petchay nga Baguio is 120 pesos ang kada kilo. Itong sayote, isa din niya 40 pesos ang kada kilo. Ang cauliflower kapag kayana is 300 pesos ang kada kilo. Itong celery naman is 350 pesos ang kilo. Ang lettuce na green ice is aday niya 300 pesos ang kada kilo. Samtang itong lettuce na icebergs is aday niya 280 pesos ang kada kilo. Ang romaine naman na lettuce is aday niya 250 pesos ang kada kilo. So yan na naman mahatag kita ang mga presyo kapag kayanahan aton mga lowland vegetables or ang pakbet ini. Kung karoyag natin magpakbet kapag kayana. So adi itong mga presyo iton aton mga utan. So kapag kayana itong presyohan ang palaya, isa din niya 100 pesos ang kada kilo. Sugad gihapon han sitaw ngan petchay nga native. Ang squash or kalabasa, isa din niya 40 pesos ang kilo. Samtang iton eggplant or tarong ngan sugad gihapon han kamatis, isa din niya 80 pesos ang kada kilo. So yan na naman ihahatag naton iton mga presyo kapag kayo na mga kasangkayan han aton mga prutas. Kundi itong presyo kapag kayo na han kalamansi isa din niya 80 pesos ang kada gatos. Ang banana naman na lakatan isa din niya 100 pesos. Samtang itong latundan is 60 pesos. Ngan ang saba is 25 pesos ang kada kilo. Itong papaya is 60 pesos. Ang Carabao mango naman is 120 pesos ang kada kilo. Itong avocado is 130. Ang melon ngan pomelo isa din niya 120 pesos ang kada kilo. Ngan ang watermelon kapag kaya na or ang pakwan isa din niya 60 pesos ang kada kilo. Ngan diri gihapon naton hingangalimtan ang paghatag haiyohan mga presyo hiton aton other basic commodities. Kundi amo ini ang mga cooking oil naton, ang asukar, ngan iba pa. So kapag kaya na ng mga kasangkayan ang presyo, kapag kaya na han asukar ngadto hiton aton mga merkado, is aada ini ang white sugar, is aada ini 80 pesos ang kada kilo. Ang wash sugar naman, is aada gihapon 80 pesos. Samtang iton brown sugar, is 70 pesos ang kada kilo. Ang cooking oil na pulp na 350 ml, isa din niya 50 pesos. Samtang ito sa kalitro naman is 120 pesos ang kilo. Itong kasaba tubers sa pagkayana is 50 pesos. Sugad gihapon, ang sweet potato or con kamote. Ang jackfruit na EVR, ng sugad gihapon, ang salt na fine, isa din niya 60 pesos. Samtang itong salt na coarse, isa din niya 15 pesos. So, amo ato mga kasangkayan ang aton mga presyo kapag kaya na
han aton mga agricultural commodities na makikitan naton ha merkado. Ang ginhatag ko po na presyo is amo iton ang prevailing price or may ada manggod ang iba na mga merkado or aton mga bungto is dire asya aton presyo. Pero na-range po iton hiya nga dahiton na presyo na aton gin-mention. Para gihapon maging updated kamo ano hiton aton mga prices, pwede po niyo i-scan ini na aton QR code ngan makakakarawat kamo hin mga text blast hiton aton mga prices nga dahiton aton mga merkado. Kay may da naton i-fill out hiton dida na form kung tagadiin kita or ano na mga bungtong iton aton karuyagi baruan hiton presyo hapag kaya na. So again, scan po ini niyo na QR or pwede gihapon niyo i-visit iton amon Facebook page na Department of Agriculture Eastern Visayas. Tungod manggod nga permi kami na post hini na aton price monitoring update. So hinaton tanon nakakuhaan aton mga konsumidor iton mga presyo hapag kaya na. Again, pasalamatan naton ang aton mga taga Agribusiness and Marketing Assistance Division nga sugad gihapon han price monitoring team nga dahiton aton mga munisipyo. Kay ini manggod hira is napakadto ha atong mga merkado para mag-monitor hiton mga presyo hapag kaya na. So damo nga salamat po. Nga again pasalamatan gihapon naton iton aton mga munisipyo, iton aton mga LGUs, tungod manggod na binubuligan gihapon nira iton aton mga farmers hiton pag-market hiton era mga produkto pinaagi hiton pagkandakhan tabo or kadiwa ngadto hiton era mga munisipyo. So amo aton aton price monitoring update. So yan na naman adi kita hiton aton update han mga activities nga gindumara han Department of Agriculture, which is iton aton itatakol yan na mga activities isang gindumara han aton special program na tinatawag nga PRDP or Philippine Rural Development Project. So may ana mga ginkandak na activities han PRDP naton kundi amo ini an irate mainstreaming workshop na gindumara nga diha Tacloban City. So pangunguna manggod ang Philippine Rural Development Project ingin pangunahan hininira ang 2-day mainstreaming training workshop na kundiin panuyuan manggudhan na sabi nga activity is mas mapadigon pa or mas strengthen pa hininira an integration hiton mga best practices nga sugad gihapon hiton mga development initiatives nga to hiton aton mga local planning ngan execution. So ang nasabi nga workshop ingin atendiran inihan aton mga key stakeholders ngan sugad gihapon han aton mga project implementers. So ang nasabi manggod nga workshop ingin atendiran inihan aton mga key stakeholders nga sugad gihapon han mga project implementers. Para yakan ko pa man para mapa-deepen pa nira iton pag-understand han aton mga PRDP processes na sugad gihapon masigurado iton sustainability nga ma-implementar naton hin maupay iton aton mga proyekto. So didahan day 1 hini naton workshop in naka-focus inihira iton leveling expectation. Nga sugad gihapon pag-present han mga survey results ngan pag-review han IRIP business development process. While nga na naman han aton ikaduha ka adlaw na workshop is gin-feature dininira dida an aton mga multiple workshop session. Dida iton enterprise development ngan sugad gihapon iton implementation hini. Ngan gin-highlight gihapon ang mga topics sugad na lahiton operations management, value chain analysis, ngan project sustainability. Ang mga participants manggod naton inactively nag-engage hini na aton workshop pinaagi hiton breakout session. Kundi dida manggod han culminating in nagdumara inihirahin presentation ngan sugad gihapon han synthesis
han iran na hibaruan. An event manggod inging conclude ni and resounding success ngan sugad gihapon hiton reinforcing an agency commitment para hiton sustainable development strategies within aton mga local governance frameworks. Ini manggod na training in para ma-establisar pa ang mga important na mga or importansya han mainstreaming ngan sugad gihapon hiton mga implementasyon pinaagi hiton successful integration ngadto hiton aton mga regular DA framework. So amo adto sa naton na activity na gindumara pinaagihan aton PRDP. So aside gihapon hini na mainstreaming workshop han IRIP in may ada gihapon gindumara nga groundbreaking or FMR Bricks Ground in Mutyong, Samar. So, ang Philippine Rural Development Project o kung PRDP pangunguna an intensified building up and infrastructure and logistic for development or ang tinatawag naton na I-Build component. Ingin pangunahan hini kaupod ang Samar Municipal and Provincial Local Government and groundbreaking activity para hiton improvement and concreting and barangay Maypangi, barangay Inalad, ngan sugad gihapon ang barangay ang Yap Farm to Market Road ngadto Mutyong, Samar. Ang Maypangi ang Yap FMR sa manggod nga major infrastructure project na kundi hinihingitahin naton nga kakaadahin maupay nga impact or dako nga impact ngadto hiton ekonomiya han Mutyong, Samar. Ngan sugad gihapon na ma-improve hini iton mga kinabuhi han aton mga mulupyo nga magiging benepisaryo han maabot nga 10.62 kilometers nga roadway. Kundiin 11 manggod na barangays and covered hini na aton FMR. Ang nasabi manggod nga farm to market road and projects road influence area in cover hini maabot 2,784 hectares nga ang magiging benepisaryo or ang population na makaka-benefit hini na aton kalsada is maabot 4,046 na mga mulupyo. Including na hini ang 2,708 direct beneficiaries at sugad gihapon han 1,338 nga indirect beneficiaries. Among manggod hini han aton magiging benepisaryo hini or makakatagamtam hini or makakaagi hini na aton kalsada is ada 861 farming household na sugad gihapon maabot 2,200 farmers na gina-expect manggod naton is ma-improve pa hini iton pag-deliver ni rahan ira mga produkto tika ngadto hiton ira farm pa kadto hiton market, which is magkakada manggod hiton pag-improve hiton ira mga income ngan sugad gihapon hin greater opportunities. So at the present more than 2,500 hectares iton farmland nga dahiton area iton ginko-cultivate mostly is rice, corn, root crops ngan sugad gihapon bananas ang gintatanom hiton aton mga farmers. Labot manggudla no na ma-improve naton ang transportation ngan sugad gihapon ang market access hiton aton mga parag-uma hini na nasabi nga lugar ini manggud nga kalsada is usa gihapon na makaka-contribute ngadto hiton regional growth ngan sugad gihapon ma-enhance pa hininira or ma-enhance iton overall welfare ngadto hiton aton farming communities. Kundiin hadamon manggod naton ng mga farmers, iton kalsada manggod is importante para haira na maging accessible ini ngan sugad gihapon maumpay iton kalsada na iragin aagian. So amo aton usa naton na activity nga diha PRDP ang pagkaadahang groundbreaking ceremony para ngadto hiton aton farm to market road Mutyong, Samar.
So another activity gihapon na gindumarahan PRDP is ang pagkandak hininira han aton basic occupational safety and health training. Kadto iton aton mga safety officer na gindumara nga diha Tacloban City. So again, ginpangunahan nini han Philippine Rural Development Project o kon PRDP. Kailarom hininiya is an investment in rural enterprises and agricultural productivity or kung an aton tinatawag nga IRIP component. So maabot man gud hindi makaadlaw ang training kundiin nakadaha 33 na mga participants, tigang ha regional project staff, ngan mga key officers and various proponent groups nga sugad gihapon na kadto presente. May ada naton mga representative coming from Department of Labor and Employment o Condoli para hiton pagiging speaker ni Rahan na sabi nga aton activity. So di lamang ko rin na activity is gin underscore hiton PRDP and commitment para hiton building safe, productive, ngan sugad gihapon hiton sustainable agri-fishery environments inline nga to hiton aton mga National Agri-Fishery Modernization and Industrialization Plan. So 9 mga Farmers Association is nagpartisipar hini na aton activity, which is amo ini ang Katumsan Crab Growers Association, Tinaguban Farmers Association, Ormoc City Jackfruit Producers Association, Binabayi Primary Multipurpose Cooperative, ng Centralized Farmers Association, Pinabakdaw Growers and Marketing Association, Samar Multipurpose Cooperative, Katman Community-Based Forest Management Organization, ng sugad gihapon Hanbuntok Multipurpose Cooperative. So, ang nasabi magod na activity is may ada lectures, ng sugad gihapon hiton real world case studies, ng nanwo group workshop gihapon, ng sugad gihapon ng pag-aadahan hands-on simulations ng role-playing ng on-site inspection. Pinaagi manggod hini na training ang atong mga safety officer coming from our both project offices ng sugad gihapon ng mga proponent groups in ginter-train hini naton na maging equip inihira na ma-oversee hini nira ang safe execution hiton mga activities sugad gihapon itong pag-mitigate itong workplace risk nganan ma-ensure gihapon or masigurado itong compliance with occupational safety and health regulation. So ang PRDP in padayon itong pagkaadahin drive para itong aton rural development ngan sugad gihapon itong safety ngan well-being itong aton mga benepisaryo. So, ang Bosch training in na-reflect inihiya, diri lang nga dahiton compliance, hiton aton mga legal nga ethical standards, but also, or ada gihapon na naton vision para mag-create hiton usa nga resilient, nga inclusive agri-fishery sector, where productivity, nga sugad gihapon hiton worker protection, in ada hand in hand. So, ang mga tuan pipira naton nga mga activities nga gindumarahan aton special program nga PRDP. So, again, kung karuyag niyo maging updated dito aton mga activities nga diha Department of Agriculture, is pwede niyo bisitahon, i-follow nga i-like iton amon Facebook page nga Department of Agriculture. So, dinilanin naton temporaryo tapusan ini naton programa. Iningayan iyo iging kaupod Elizabeth Hugo, da mga salamat ngan maupay nga aga haaton na tanan. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Aton oras, 49 minuto sa naglabay sa alas 5. Aton nabatian ang komprehensibo nga diskusyon sa aton sa naton kasugbong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 nga si Elizabeth Hugo. So adto hinauton ta kamo nakasurat kamo sa mga primera nga mga produkto niyo mga paralito sa merkado. Ang karoy ko lahatagan doon at
at least kita nga mag-break. Natong farm to market road nga gindumara dito o gintukod dito sa Bungtosan Mutsyong, di ba, nga 11 nga mga barangay nakagbinipisyo. So ini nga mga farm to market road projects man gud hinda ko ini nga bulig dirila sa aton mga parag-uman nga an era mga produkto mas madali nera, mas malaksi nera nakakadto sa mga merkado para liwat sa mga residente nga naukoy dida mga maagid dida. So asya gud yan kaupayan mas maupay nga mga infrastruktura, mas dakong oportunidad para sa nga tanan. Mao hinaton ta nga mas damo pa nga mga kalsada makongkreto para sa pag-uswag sa aton komunidad san aton. Aton oras 10 minutos na laan nagpapabilin antes magalasay san aga. Mabalik kita sa aton programa Usapang Agrikultura pagkatapos san pipira nga mga pahinom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Aton oras 7 minutos na lang nagpapabilin antes mag-alasay sa naga. Kamuin padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Denela sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, kumusta ho naman naton ang kamutangan san aton panahon? Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton kamatangan sa panahon, aton mga kaupo diyan na nga kagahon, naton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral, ADC Miss Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, July 29, 2025. Ng 4 a.m. naglabas tayo ng thunderstorm advisory. Galing po ito sa NCR-PRSD. Naasahan po natin yung mga pag-ulan lalo na dito sa Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga.
itong tumagal ng susunod na 2 oras. Para po sa next update natin, dito sa mga nilalabas natin, thunderstorm advisory at mga heavy rainfall advisory po natin, ugaliin po natin i-check ang panahon.gov.ph. Para naman sa ating satellite imagery, kung matatandaan po natin, meron tayong 2 bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas na ito ng monitoring domain ng Pag-asa, pero dahil dito po sa 2 bagyo, nag-e-enhance pa rin ito ng southwest monsoon or habagat na umiiral dito sa buong bansa pa rin naman natin. Pero inaasahan po natin, yung mga pag-ulan ay maitatala natin, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kaninang 5 a.m. naglabas po tayo ng weather advisory hinggil sa magiging ulan nitong southwest monsoon, lalo na dito sa western section ng Luzon. Pero kung makatatandaan po natin, magkaiba po ang weather advisory at ang heavy rainfall warning. Makikita natin 50 to 100 millimeters of rain po ay yellow. At iba po ito dito sa yellow warning na nilalabas po natin kapag meron po tayong heavy rainfall warning. So huwag po natin gawing basehan ng class suspension ng ating weather advisory. Pero kung makikita natin, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan natin ng mga nakaraang araw, saturated na rin po yung ating mga kalupaan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po sa mga pagbanta, mga pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin hihina na rin yung epekto na itong southwest monsoon natin. Kung makikita natin, nabawasan na rin yung makakaroon ng mga significant rainfall. At inaasahan na lang natin ito sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Pero inaasahan pa rin po natin 50 to 100 millimeters of rain pa rin po ito. Mataas pa rin po ito. Iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy na magkakaranas ng maulap na papawirin na may mga occasional rains, yung mga paminsan-minsan bugso na pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kung makikita din natin, inaasahan pa rin natin buong Luzon natin, makakaranas pa rin naman ng mga ulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, kasama na ang Metro Manila. Pero para naman dito sa Mimaropa at Bicol Region, inaasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Pagbuhat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag 25 to 28 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 27 to 32 degrees Celsius, Baguio 17 to 20 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung makikita natin, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan natin, magiging mainit at maalinsangan po, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May epekto pa rin naman po yung southwest monsoon natin dito sa may Visayas at Mindanao. Pero hindi na po ito magdadala ng mga significant rainfall, pero inaasahan natin, magdadala po ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa madaling araw, sa hapon at sa gabi po natin. So iba yung pag-iingat para sa ating mga kababayan at magdala po tayo ng payong, pananggalang sa init, lalo na sa umaga, at pananggalang sa ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Pagbuhat ng temperatura for Calayan, Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius, Tacloban, 28 to 34 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin na 27 to 33 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius, at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na gale warning kaninang 5 a.m. at dito ito sa coastal waters ng Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. So, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyan maliit pandagat at mga mangingisda po natin, na delikado po pumalaot dito po sa nasabi po natin coastal waters. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yes, damo nga salamat Mr. Chanel Dominguez
para sa weather update. Yan ang Hulyo 29, 2025, Martes nga. And bueno, mga kaagri nga na nagtataposan o sa naliwat nga mahinungdanon nga episode sa Usapang Agrikultura. Sa mga salamat sa mga nagmata temprano yan sa mga permi nga nagsusuporta sa aton programa Usapang Agrikultura. Ngan permi naton hinumduman mga kaagri. Ngan aton mga parag-umangan mga risda, seraan backbone sa aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa ang Morning Report. Ang sangaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon. Ako niyo nakaupod yan ng Martes sa aton programa Usapang Agrikultura Suzette Pretencio. Nga nakaupod liwat naton sa Master Control Sir Joven Cardenas kan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Updi kami niyo otro buwas nga adlaw sa parehas nga oras kan sa parehas nga estasyon para sa aton kompas ngan kasugbong sa makabag-o nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.